Yeah, yesterday, we are very excited to invite our worship teams around here. Kagabi po. Sino po sa inyo yung pumunta dito kagabi? Yan, nag-enjoy ba kayo? Marami pong pumunta dito na iba-ibang worship teams from different churches. In the last time, God wants to gather His churches to worship God as the unity. Itong mga huling araw po natin dito sa mundong to, ang puso ng Panginoon ay i-gather ang lahat ng mga mananamba. Yeah, if we have another the worship gathering, please come join. I invite you, our all church members. Magkakaroon po tayo ulit ng ganyang event dito, yung worship gathering. Sana po kayo po ay dumalo sa pagkakataong yon. Amen. Amen. Okay, I'm gonna preach as the Hannah's prayer. Ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa panalangin ni Hannah. Yeah, there are countless religions in the world. Napakadami pong iba-ibang klaseng relihiyon dito sa mundong ito. Yeah, though the practices and gods differ, one common thread runs through most of them. Kahit na po iba po yung mga practices nila, yung ginagawa nila sa simbahan nila, iba-iba din po ang Diyos ng iba't ibang relihiyon. Pero meron pong isang commonality o yung pagkakaparehas sa kanila. Yeah, this is what asking for what I want. Ito po yun, yung pagkakaparehas sa lahat ng relihiyon. Yung mga tao sa relihiyong yun ay humihingi sa kanilang Diyos kung ano ang nais nila. Yeah, like that. I pray that give me money. Nalangin ako na bigyan mo ako ng pera, Lord. Help me get a good job. Tulungan mo ako na magkaroon ako ng magandang trabaho. Let me date a beautiful girlfriend. Hanapan mo ako ng magandang nobya. Let me date a handsome, pogi boyfriend. Hanapan mo ako ng pogi na boyfriend, nobyo. Yeah, seriously, heal my sick family members. Pagalingin mo po ang may sakit kong kapamilya. Yeah, like that. People pray with all their devotion to get answers. Talagang ang mga tao ay nananalangin ng taimtim para makamit nila yung mga panalangin nila. In Korea, some even set out water early each morning and pray. Sa Korea naman po, may mga tao doon na sa umaga, lalabas sila, maglalagay sila ng tubig sa labas, tapos mananalangin sila. There are also cases in which a shaman performs fortune-telling or a ritual. Sa Korea din ito, may pagkakataon din, may mga tao doon na pumupunta sila sa mga shaman o sa atin siguro ang tawag doon, mga espiritista. Yeah. Tapos, nagpapahula sila sa mga ito. In the Philippines too, I heard many people striving to have their prayers answered. Dito rin sa Pilipinas na balitaan ni Pastor na maraming mga Pilipino na talagang gustong-gusto nila, nananalangin sila para mabigay yung nananais nila. Yeah, at the beginning of each year, hundreds of thousands pour into the street, believing that touching the Black Nazarene will bring blessings or healing. Napakaraming tao po, daan-daan, libo-libong mga tao dito sa Pilipinas. Pumupunta sila saan ba to? Sa Quiapo ba to? Sa Quiapo, doon. Tapos, sila doon, nananalangin sila doon. Gusto nilang hawakan yung itim na Nazareno para sila ay pagpalain o kaya naman nanghihingi sila ng kagalingan. On Palm Sunday, people hang palm branches at home, hoping for protecting from evil spirits. Right? Tuwing palaspas naman po, dito, di ba, sa Pilipinas, araw ng palaspas, yung mga nagpapalaspas, inuuwi pa yung palaspas nila. Tapos isinasabit sa pintuan ng bahay para proteksyonan sila sa anumang masamang espiritu. In many such ways, most religions pray by asking for what I want, so that I might receive blessings in this life or the afterlife. Napakarami pong relihiyon dito sa buong mundo na ang mga tao ay nananalangin ng yung mga bagay na gusto nila para makatanggap sila ng mga pagpapala dito sa mundong to o kaya naman sa afterlife o pagkatapos ng buhay natin dito.
Yeah, I can't say that asking is always wrong, Hindi naman po masama, hindi talaga masama ang paghingi. but this is different from the kinds of prayer God wants from us. Pero ito po ay hindi yung uri ng panalangin na gusto ng Panginoon na ipanalangin natin. In today's text, Hannah was Elkanah's first wife. Dito po sa ating text, yung sa scripture natin sa araw na ito, si Hannah po ay asawa ni Elkanah, unang asawa ni Elkanah. For a long time, Hannah could not conceive a child. Hindi po talaga magkaroon ng anak si Hannah ng napakahabang panahon. But Elkanah's second wife, Peninnah, born children. Pero meron pong pangalawang asawa, si Elkanah, ang pangalan niya is Peninnah. Siya po ay nagkaroon ng anak kay Elkanah. Yeah, Peninnah taunted and belittled Hannah for being barren. Itong isang asawa ni Elkanah, si Peninnah, parati po niyang inaasar, binubuli niya si Hannah dahil hindi siya magkaanak. This happened year after year. Taon-taon po niyang ginagawa ito kay Hannah. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, Peninnah provoked her until she wept and would not eat. Sa tuwing si Hannah po ay aakyat para manalangin doon sa templo ng Panginoon, kasama niya si Peninnah, lagi talaga siyang binubuli ni Peninnah hanggang sa umiyak na lamang si Hannah at ayaw niya nang kumain. In deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Sa sobrang sama ng loob niya, sa sobrang lungkot ni Hannah, ay talagang umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak sa Panginoon. And she prayed that she might conceive a son. At nanalangin siya sa Diyos na siya ay pagkalooban ng anak na lalaki. Still, Hannah did not become pregnant. Pero kahit na nanalangin si Hannah, hindi pa rin siya binigyan ng Panginoon ng anak. Up to this point, Hannah's prayer was not very different from the prayers of the others. Kasi nung mga panahon na yon, si Hannah, yung panalangin niya, ay hindi kakaiba dun sa panalangin ng ibang tao na hinihingi nila kung ano yung gusto nila sa Panginoon. Asking primarily for what she wanted. Ang gusto nila talaga, humingi kay God ng kung ano yung gusto nila. Yeah, but when Hannah reached the end of herself, when she had nothing left she could do, Pero nung wala na talagang magawa si Hannah, talagang wala na siyang kayang gawin para sa sarili niya, nag-iba ang kaniyang panalangin. her prayer began to change. Dito, ang puso ni Hannah ay nag-iba at nag-iba din ang kanyang panalangin. She surrendered son she most desired to the Lord. Isinorender niya na sa Lord, binigay niya na sa Lord yung kanyang gustong-gusto na magkaroon ng anak. Ibinigay niya na to sa Lord. At the moment, God's heart began to impress upon her own. At sa sandaling yon, nang ibigay niya kay Lord yung desire na yon, na-touch niya yung puso ni God. Yeah, it's like a phone, your cell phone, that gets reloaded and reconnected. Parang yung cellphone natin, di ba, na dead, walang battery, tapos biglang isinaksak natin. O kaya walang load, bigla tayo nag-load. When the data is used up, the email and internet and social media messages won't come through. Kapag ubos na yung data natin, wala tayong magawa di ba, sa cellphone. Hindi tayo makapag-email, hindi tayo magamit yung internet, hindi rin tayo makapag-Facebook, social media. Walang dumadating na mga messages. The phone's function is severely limited when it's disconnected from the internet. So hindi na gumagana yung magagandang function ng phone natin kasi wala ng internet connection. But when you top up and renew your plan, suddenly all the messages and notification you missed flood in. Tiring, 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 tiring. Tapos pag nag-load kayo bigla kayo nag-load, diba? Nag-top up kayo, nag-renew kayo ng plan niya, ng plan ninyo sa phone. Tapos yung mga messages na hindi dumating dati dahil wala kayong load, bigla sunod-sunod yun, dadating yun, sunod-sunod. Because the cell phone is reconnected.
Dahil na-reconnect na nga yung cellphone. In the same way, when Hannah laid everything down, her heart connected to God's heart. Ganon din si Hannah. Nung isinuko niya yung kanyang desire, yung pagnanais niya sa Panginoon, binigay niya na kay Lord yon. Binigay niya, bigla-bigla, yung kanyang puso at ang puso ng Panginoon ay bigla-biglang nag-connect. Yeah, she began to pray not for what she wanted, but for what God wanted. Nag-umpisa ngayon na manalangin si Hannah. Hindi sa gusto niya, kung ano yung gusto niya, bagkus kung ano yung gusto ng Panginoon. Yeah, at that time, Israel's priest Eli was spiritually compromised. Nung pagkakataon na to, yung pare nila sa Israel, si Eli, ay hindi maganda yung kalagayan ng kanyang espiritual na buhay. He's overlooked not only his own failings, but the corruption of his sons. Hindi niya nakita, hindi niya pinansin yung kanyang mga kakulangan sa Diyos, itong si Eli na pare, at hindi niya rin tinuwid yung mga pagkakamali ng kanyang mga anak. So God was seeking a priest who was pure in heart and feared the Lord. Kaya nung mga panahon na ito, ang Panginoong Diyos ay talagang naghahanap siya ng isang pare na may malinis na puso at may takot sa Diyos. The desire of God took root in Hannah's surrendered soul. Yung pagnanais ng Diyos na maghanap ng ganitong klaseng pare, yung malinis na puso at may takot sa Diyos, nakita niya ngayon si Hannah. Yung surrendered soul, yung puso ni Hannah, yung kaluluwa ni Hannah, na nilet go, sinurrender ang lahat sa Panginoon. Nakita yon ni Lord. Yeah, and she prayed this verse in Tagalog. Yeah. At ito yung panalangin ni Hannah, yung transformed na panalangin ni Hannah. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Amen. 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 Hannah likely couldn't see the full national crisis of Israel. Hindi naman nakikita ni Hannah yung kabuuang problema ng bansang Israel ng panahon na yon. Yet when she stopped praying for herself and started praying for God's purposes, Pero nung sandali na hindi na nanalangin si Hannah para sa sarili niya, kundi sa layunin ng Panginoon, God heard her and raised Samuel, one of the significant figures in the Old Testament. pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Hannah at binigay ng Diyos yung anak na si Samuel sa kanya. At si Samuel ay naging napaka-importanting tao sa Old Testament. Yeah. The scripture tells us that she prayed with desperation. Makikita natin na yung sa salita ng Diyos na kung anong klaseng panalangin ni Hannah na punong-puno ng desperasyon. Eli even mistook her prayer for drunkenness and told her to put away her wine. Napagkamalan nga siyang lasing nung pare na si Eli at sabi sa kanya, huwag ka nang hahawa kahit kailan lang ng alak. That's how desperate and poured out she was before God. Ganon ka-desperado yung panalangin ni Hannah sa Diyos na siya'y napagkamalang lasinggera. God heard her sincere and urgent cry and met her with grace. Pinakinggan ng Diyos yung taus-pusong panalangin ni Hannah at binigay sa kanya yung kanyang kahilingan ng may biyaya. I want to talk about Jacob. Ngayon naman, pag-usapan natin si Jacob. Yeah, Jacob was also ambitious and stubborn. Si Jacob ay ambisyoso at matigas ang kanyang ulo. He desired Israel's birthright so much that he deceived his father Isaac. Talagang hinangad ni Jacob yung blessing ng panganay, yung panganay niyang kapatid. At dahil dito, niloko niya yung kanyang ama na si Isaac. He built a household and gained wealth in Laban's house.
Bumuo ng pamilya si Jacob at nagkaroon siya, naging mayaman siya sa bahay ni Laban, yung kanyang father-in-law. Yeah, yet he still lived in fear, deceiving Laban and fleeing with his wives and possessions. Pero kahit na mayaman na si Jacob, talagang namuhay pa rin siya na may takot sa puso niya. Kaya ang ginawa niya, niloko niya ulit si Laban, yung kanyang father-in-law. Tapos tumakas siya kasama yung kanyang mga asawa, dalawa yon, and yung kanilang mga pag-aari, lahat ng kayamanan nila, tinangay ni Jacob. Jacob lived by asking for what he wanted and pursuing his own will. Ganito nga nabuhay si Jacob nung panahon na yon. Kung ano lang yung gusto niya, yun yung hinihingi niya. At kung ano yung gusto niya, yun din ang sinusunod niya. But fear always lingered in his heart. Pero laging may takot sa puso ni Jacob. Before Esau's luring revenge, Jacob finally surrendered control over his family and all possessions. Bago nagpaplano yung kapatid niya at si Esau na maghigante, bago pa man nangyari yung paghihigante, nagbago na yung puso ni Jacob kasi ang ginawa niya nung panahon na yon, isinuko niya na yung kaniyang control sa kaniyang buhay at sa kaniyang pamilya. Isinuko niya, pati ang mga pag-aari niya. Binigay niya na lahat sa Panginoon. At the fold of the Jabbok, he prayed to the night. Doon sa tawiran, papuntang Jabbok, si Jacob ay nanalangin ng buong gabi. The scripture describes his desperate prayer as wrestling with God. Sabi sa Bible, yung desperadong pananalangin ni Jacob ay parang siya ay nakikipaglaban, nakikipag-wrestling kay God. Through that night of wrestling, Jacob was transformed into a man who knows God's heart. Doon sa buong gabi na doon sa pananalangin niya, sa pagre-wrestling niya with the Lord, doon na-transform ang puso ni Jacob. At ngayon, nalaman niya kung ano ang nais ng puso ng Diyos. There he received the new name Israel. At sa sandaling yon, siya ay binigyan ng Diyos ng bagong pangalan. Siya ay tinawag na Israel. He was later blessed with the coming of Jesus Christ to this earth through his descendants. At pinagpala nga ang buhay ni Israel na dating si Jacob at sa kaniyang mga descendants, yung mga anak na nanggaling sa kanya at sa kanya din nanggaling sa line niya si Jesus. And through Jesus, alam naman natin na sa pamamagitan ni Jesus, ang buong mundo, kasama tayo doon, ay pinagpala. Yeah, this is about Paul. Ngayon naman po, si Apostol Pablo. Yeah, Paul was a man of strong conviction and will. Si Apostol Pablo naman po, napakalakas ng pananalig niya sa kanyang relihiyon at yung kagustuhan niya. Yeah, following his misguided zeal, he persecuted and even approved the killing of Christians. Talagang si Apostol Paul ay masigasig siya sa kanyang mga ginagawa. Akala niya, tama yon kasi yun yung sinasabi ng relihiyon niya. Kaya ang ginagawa niya, hinahanap niya at inuusig niya ang mga Kristiyano at nag-a-agree pa siya pag ang mga Kristiyano ay pinapapatay. But on the road of Damascus, when he suddenly lost his sight, his prayer began to change. Pero isang araw nung papunta si Pablo sa Damascus, may nangyari sa kanya, nabulag yung kanyang mga mata at dahil dito nag-iba ang kanyang panalangin sa Diyos. Yeah, when he could do nothing on his own, he had to surrender everything. Nung wala na siyang kayang gawin sa sarili niya, para sa sarili niya, yun yung sandali na isinuko niya ang lahat ng lahat sa kanya, sa Panginoon. When Paul let go of his own righteousness, he finally began to hear the spiritual voice. Pinakawalan, binitiwan ni Pablo yung kanyang sariling katwiran, yung mga dati niyang yung mga paniniwala niya dati sa relihiyon niya, itinapon niya lahat ng to. At dahil dito, nagsimula siyang marinig ang tinig ng banal na Espiritu ng Diyos. Yeah. Saul, why do you persecute me?
Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? His prayer shifted into prayer that seeks God's heart. Yung kanyang panalangin ay nagbago. Ngayon ay hinahanap niya na ang gusto, ang nais ng Diyos. Yeah, for 3 days, blind, he neither ate nor drank, spending that time in desperate prayer. 3 araw siyang nabulag at wala siyang kinakain o iniinom ng 3 araw. At yung 3 araw na to talagang patuloy na desperadong nananalangin si Apostol Pablo sa Diyos. After Ananias prayed for him, Paul regained his sight, was baptized, and publicly proclaimed that Jesus is the Son of God. Nang dumating sa kanya, doon sa karoroonan ni Paul, si Ananias, pinanalangin siya ni Ananias. At dahil dito, muli siyang nakakita. At pagkatapos nito, nag-umpisa na ihayag ni Paul sa lahat ng tao na si Jesus ang totoong anak ng Diyos. Once he began to know God's ear and hear his voice, Paul became an apostle who took the gospel to the most places and penned the most books in the New Testament. Nung nag-umpisa ng malaman ni Paul yung puso ng Diyos at nag-umpisa na siyang marinig ang tinig ng Diyos, si Paul ay naging isang apostol na talagang siya ang ginamit ng Diyos sa maraming lugar upang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. What do Hannah and Paul and Jacob have in common? Ano ba yung pagkakaparehas ni Hannah, ni Paul, at ni Jacob? When they admitted they could do nothing on their own, they surrendered everything to God. Nung tinanggap nila na wala na silang kayang gawin, ay isinuko nila. Yung lahat ng gusto nila, lahat ng buhay nila, isinuko nila sa Panginoon. They cried out to God with desperate heart. Umiyak sila sa Panginoon ng mayroong puso na desperadong puso. Their prayers shifted from asking for what they wanted to seeking and knowing God's heart. Nag-iba yung panalangin nila. Dati pinapanalangin nila, Lord, ito yung gusto ko. Ngayon, ang panalangin nila, Lord, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Through this transformation in prayer, they live to see God's kingdom and will accomplish it. Dahil nag-iba ang panalangin ng mga taong ito, nakita nila ang kaharian ng Diyos at sila ay ginamit upang i-build ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. And received blessings no self-centered prayer could not secure. At sila ay nakatanggap ng lubos-lubos na pagpapala na kahit na ano pang panalangin natin para sa sarili natin, di natin kayang matanggap yon kung hindi hihingin natin kung ano ang gusto ng Panginoon. In Christian faith, prayer is not merely asking for what I want. Sa pananampalataya natin mga Kristiyano, ang panalangin ay hindi yung paghingi sa Diyos kung ano ang gusto natin. A prayer is listening for what God wants and coming to know His heart. Ang panalangin ay ang pakikinig kung ano ang gusto ng Panginoon at ang alamin natin ang tunay na Diyos ng ating Panginoon. Even our desperate cries should not be for our will to be done. Kahit na desperado tayong nananalangin para sa gusto natin, dapat ang desperation natin ay manggaling na sa God, sa ating Panginoon, na hilingin natin yung gusto niya ang mangyari sa buhay natin. But for us to know God's heart and hear His voice. Para malaman natin kung ano ang gusto ng Panginoon at marinig natin ang tinig niya. Through Hannah's desperate prayer, the priest Samuel was raised. Dahil dun sa panalangin ni Hannah sa Diyos, desperadong panalangin niya, si Samuel ay naging pare. Amen. Amen. Through Jacob's desperate prayer, the lineage through which Jesus would come was established. Sa pamamagitan ng panalangin ni Jacob, desperadong panalangin niya, ay nagkaroon ng paraan para si Jesus ay maisilang sa mundong ito, sa kanyang lahi. Through Stephen's desperate prayer, crying out for his persecutors even as he was stoned before the pre-conversion Paul, the apostle Paul was raised. At si Stephen naman, si
yung isang apostle ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin niya, habang siya ay binabato, pinapatay ng mga tao, nanalangin siya, si Stephen, na patawarin ng Diyos yung mga taong bumapato sa kanya, pumapatay sa kanya. At dahil dito, dahil sa kanyang panalangin, isang disciple ang na-raise. Ito ay si Pablo. Amen. Amen. And through Jesus' own prayer on the cross, asking forgiveness for sinners, even as they cursed him, we have been born again and saved and brought into worship today, right now. At dahil sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, doon sa cross, habang siya ay inuusig ng mga tao, pinapatay ng mga tao, ang panalangin ng Panginoong Hesus ay patawarin ng Diyos ang mga taong sumasakit sa Kanya, nagko-curse sa Kanya. At dahil sa panalangin ito, ngayon tayo ay na-born again. Tayo ang fruit ng panalangin ito. Amen. 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 Could you stand up, please? Tayo po ay tumayo sa sandaling ito. I want to encourage you, dear SF family, Mahal kong SCF family, for what and how should we pray? ano ba yung kailangan nating ipanalangin, dapat nating ipanalangin, at paano ba tayo dapat manalangin? Not for our will to be done, but confessing our sinful nature and surrendering everything to God. Huwag tayong manalangin para sa mga gusto lang natin. Manalangin tayo, i-confess natin sa Panginoon, aminin natin ang kasalanan natin, at ibigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat, i-surrender natin sa Kanya. And crying out to God with desperate hearts. Umiyak tayo sa Panginoon, may pusong desperado. As I do, our prayer will shift from asking for what I want to seeking and knowing God's heart. Ang panalangin natin ay dapat mag-iba. Ang panalangin natin dapat ay hanapin natin, isik natin ang puso ng Panginoon kung ano ang gusto niya para sa buhay natin. When my prayers change, God's kingdom and will are accomplished through my life. Kung mag-iiba ang panalangin natin, ang kaharian ng Diyos ay mararanasan natin at ang Kanyang pagpapala ay darating at ang Kanyang kalooban ay ma-accomplish sa buhay natin. Amen? Amen. And I experienced blessings for greater than anything I could have asked At for. mararanasan natin ang pagpapala higit pa sa mga nais nating maranasan dito sa mundong ito. Yeah, I encourage you pray. Number 1, Father, let my prayer no longer be about getting what I want. Ito yung ipanalangin natin. Una, Ama, yung panalangin ko hindi na tungkol sa kung ano ang gusto ko. Number 2, teach me to surrender everything and confess that you alone are Lord of my life. Pangalawa, turuan mo kami, Panginoon, na ibigay sa iyo ang lahat, isurrender ang lahat sa iyo at sabihin namin, ihayag ng bibig namin na ikaw lamang, Panginoon, ang Panginoon ng aming buhay. Number 3, give me desperate spirit in prayer. Teach me to cry out to you. Pangatlo, bigyan mo ng desperasyon ang aking puso, ang aking espiritu sa pananalangin at tulungan mo akong umiyak sa iyo, Panginoon. Help me to know your heart and hear your voice. Tulungan mo ako, Panginoon, na malaman ko ang iyong puso at marinig ko ang iyong tinig. Accomplish your kingdom and your will through my life. Gawin mo, Panginoon, ang iyong nais sa aking buhay. Accomplish mo ang layunin mo, ang iyong kaharian sa aking buhay. Let's lift your hand and let's lift your voice and pray. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Itaas po natin ang ating tinig sa Panginoon sa sandaling ito. Let's pray. Okay, let's pray.